Hi everyone and welcome back. And today, di-discuss natin about Airbnb. Na-discuss ko na sa inyo kung paano mag-operate yung long-term between paano yung may management fee sa no management fee. So ngayon, ang i-discuss ko naman is yung tatlong i-compare natin yung tatlong operation sa Airbnb. First, yung subleasing. Kapag sinabing subleasing, may tenant ka, kami, and my unit owner. Ang nag-sublease po nun is yung tenant sa amin. Kami is yung nagmamanage. And then, itong si tenant, hindi siya yung mag-occupy ng unit. So, aware si unit owner na ipapasublease kay tenant, si tenant mag-ooperate ngayon ng Airbnb. So, ipapa-daily niya yon. Pero kukunin niya kay unit owner ng naka-monthly. So, like for example, mostly ang 2-bedroom ngayon, kapag ka naka-long term, naka-basic siya, nasa 40,000. So, ipaparent mo sa tenant, siya na yung mag-ooperate ng Airbnb. Aayusin niya yon, siya ang mag-prepare lahat for Airbnb essentials. So, like for example, mga beddings, mag-decor, magdi-design siya, kung gusto niyang palitan yung sofa, papalitan niya. Alam lahat ni unit owner yon. Transparent both side na naka-sublease yung unit. So minsan may maririnig kayo, naka-Airbnb, pero hindi siya yung unit owner, siya lang yung nagsasublease. Ang importante po, alam ng both side na pina-Airbnb nila. So i-disclose yon or nakalagay po yun sa kontrata. Next naman is yung nag-handle kami ng Airbnb. Kung sa subleasing, na pa rin siya ng 40,000, kami naman, pag nag-handle ng Airbnb, ang kinukuha namin is 20% per booking. And sa cleaning, 1.5. Kasama na yung laundry doon. 2 bedrooms yun, so malaki yung lilinisin, kasama na yung sa laundry. Ang example ko dito is, katulad ngayon, meron kaming interior unit, hindi siya pinasublease ni unit owner. Ang ginawa namin is hinandle namin siya. As of July, naka-interior talaga siya. As in, yung possible ang ginastos ni owner doon is nasa 800,000. May pinalitan siya eh. Tapos, kung mapapansin nyo, sa ibang video ko, yun yung naka-smart curtain siya. Yun, na facing MOA. So, last July, ang naging booking niya, nasa 101,431. May direct and Airbnb. So, ang chinarge namin doon, dahil nakawalong booking, so 2 days, 5 days, per booking kasi yon. So, 1.5 times 8 na booking, 12,000. Yun ang chinarge namin kay unit owner for the laundry and for the cleaning. And then, nag-charge kami ng 20% service fee namin sa booking and sa pag-process ng ng guest form, pag-coordinate sa unit, sa guest, coordination sa guest, and monitoring. So, 20%. 20% nun, 20,286. So, ang total, 32,000. So, ang nai-remit namin kay unit owner, 69,000 sa isang bookings. Nung last July yon. Hindi pa naman siya as in parang peak season kung tutuusin, lalong-lalo na kakabalik lang sa school. So, possible, itong mga bare months, marami na yang magbubook. So, ang nai-remit namin, 69,000. Ililes namin yung Meralco, everything. Yun. Ganon kami mag-operate. And lahat ng mga kailangan na cleaning sa unit, kay unit owner yun. Mga zone rock, for example, kami nun, lalagay kami ng yung
Zonrox na pink, naglagay din kami yung violet, lalong-lalo na sa bathroom dahil alam naman natin ngayon na kailangan nakasanitize talaga siya. And then, naglalagay kami ng yung air freshener siya na fabric, nilalagay namin doon para sa mga unit. And minsan naglalagay din kami kapag may ipis na, mostly sa shore or within the area, ganun yung mga nai-encounter namin. So, naglalagay kami ng Baygon. And then, tissue, ka-unit owner, lahat yun. Yung 20% is, ano lang yun, commission namin sa booking. Same with, mostly, di ba, ang mga booking site, kumukuha din sila. 15%, ganon. Sa amin din, kumukuha kami. Pagka direct, yun ang maganda. Kasi nga, naka-direct ka. So, medyo kaya mo siyang taasan. Ang pinagkaiba ko lang doon sa iba, transparent. Kahit na-book siya ng mababa or discounted or mataas, yun ang dinideclare namin kay unit owner. Bakit? Possible kasi may mag-book na mga direct or ititest ka din ng unit owner na mag-book kayo kay Dale, ito binigay, wag niyong sabihin na kamag-anak or something kung magkano talaga ibibigay. So, dapat transparent ka talaga. Kung magkano mo nakuha sa guest, yun ang ibibigay mo kay unit owner. And then 20% ka. Ngayon, meron ding isa, yun yung sa ibang leasing agent or yung nagmamanage sila ng mga unit. Itong sinasabi ko is narinig ko mismo, kinukwento ng ibang agent and sinabi din nila na hindi ko sila ginajudge kung ganun sila makipag-transact sa unit owner. Pero ang gusto ko lang is maging aware kayo na ganito rin yung may mga option na ginagawa yung ibang leasing agent. Na maging aware kayo na sasabihin, ma'am, ito lang yung kukunin ko, wala na po. Kailangan magtanong din kayo, bakit siya, ganito lang sa kanya, bakit kay Dale ganito? Pwede ninyo akong tanungin, bakit ganito lang yung sa'yo, Dale? Bakit sa akin naka-charge? Doon, hindi naka-charge kasi ito lang ang kinukuha sa akin. Minsan, tanungin mo din yung sarili mo. Dahil sa panahon ngayon, ang isang leasing agent, gagawin ang lahat, makalamang sa unit owner, lalo na pag binigyan mo siya ng full access. Meron akong isang unit owner, talaga yung harap-harapan sa kanya sinabi na humingi ng discount, yung client, yun pala, may markup pala siya doon. Hindi niya sinabi sa unit owner. Yun. Ito, iba-ibang style ng agent at alam ko marami ang makakanood nito. Pero ang ayoko lang, yung ako yung ituturo ninyo na gumagawa nito, iba naman ang ginagawa ko. Transparent, ito ang charge ko, may agreement pa. Tapos sa ibang post, ako pa yung gagawan nyo ng clue na ako yun. Kailangan ko kayong i-expose. Kasi kayo mismo ang gumagawa niyan. Kayo mismo ang nagsasabi sa akin noon. Pero wala akong pakialam. Pero yung ngayon, nasiraan nyo ako, kailangan natin sabihin ngayon sa unit owner kung sino ba talaga ang gumagawa nito. First, ito yung kukunin ng net ng isang leasing agent sa inyo. Kapag wala kayong access sa Airbnb and na fully booked siya, na sige, tiwala ako sa'yo, ikaw nang bahala, bigyan mo lang ako ng report. Naka-interior ang unit mo. So kinukuha, lagi siyang nabubook sa Airbnb. Pero hindi ka naka-co-host. So wala kang alam. Ngayon, pwedeng sabihin ng leasing agent mo, ma'am, may nag-rent ng 1 month. Kinuha ko sa atin for 1 bedroom, 25,000.
So, ikaw naman na unit owner, masaya ka. Kasi, ay, nakuha siya ng isang buwan. Wala nang gagawin lahat. Net na sa kanya yon 25,000. Either, ang iba, sasabihin net na 25,000, hihingi pa doon ng 10% or 20% sa'yo. Okay lang sa'yo kasi parang wala ka nang gagawin. Pero, hindi mo alam, naka-rent pala siya ng iba't iba at umabot, like for example, sabihin natin 2,000 per day. So, magkano yun sa 30 days? 60,000. Ang binigay lang sa'yo is 25,000. Babayaran niya lang yung Meralco, tubig, babayaran niya lang yung linis, or siya na, kung may tao ba siya. Mas kumita pa yung leasing agent sa inyo. Next. Ito, harap-harapan naman. Yung sinabi ko sa inyo kanina, na may hawak yung isang unit owner, na nagbigay na siya ng discount, pero sinasabi, ito lang yung budget. Ngayon, nung nalaman niya, may markup pala na ganito. Wala naman sanang problema na mag-markup or something, na ma'am, ganito ko binigay, service fee ko is ito po, 2,000. Pero kung babaratin mo yung unit owner, tapos sasabihin mo doon, ito lang yung budget, tapos meron ka pa pala, doon sumama yung loob ng isang unit owner. Meron namang iba na pagka-direct booking, wala kayong control doon. Sabihin natin may Airbnb, merong direct booking. Aminin natin lahat, pagka-leasing agent ka, gagawa at gagawa ng paraan ang iba na makuha, ito yung makuha nila. Alam yan ng leasing agent na, lalo na pag mabait yung owner, sabihin, bigay mo kay ganito, papayag yan. Yun. Yun yung mga style ng mga leasing agent. Marami pa akong iba-vlog, isa-isahin ko lang para naman nakafocus lang per topic. So ngayon, ang topic lang is Airbnb. Mga ganyan. Actually, hindi pa yan lahat Inisa-isa ko lang para naman kahit papano ma-overwhelm kayo sa dami kung paano kumikita ang isang leasing agent nang hindi nalalaman ng unit owner, na kung tutuusin, wala silang investment pero kaya nilang kumita higit pa. Kapag nagbigay ka ng full SPA, full authority sa kanila, wala kang control, dun sila mismo nakakadiskarte ng mga diskarte kung saan mas mapapataas nila kasi hindi nakikita ng unit owner. Ahente yan magaling yan makipag-usap. Wala sanang problema pero dapat ilugar din kasi kung tutuusin, unit owner is unit owner. Sila ang nag-invest. Ang agent, talaga ang sa kanila lang is service fee. Pero dito sa MOA area, maraming potensyal na nakakalamang ang leasing agent. Ngayon, sa next topic ko, paano mo mamomonitor, paano mo malalaman na transparent yung agent mo. And happy weekend everyone.